Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Tits371. Salam Ustad. Paano po yung mga nagtatrabaho sa company na iiwan na ang Zuhur, Asar at Maghrib? Pwede ba ito palitan? Okay. Anumang sala ang maiwanan natin na hindi natin sinasadya ay obligadong papalitan po yon. Kung hindi natin sinasadya at wala tayong kasalanan dito. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha fala kafarata illa dhalik." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang naiwanan niyang sala dahil nakalimutan niya o natulugan niya, ay palitan niya agad dahil walang kabayaran ito maliban isagawa mo ang sala na ito. So, ah, kung halimbawa tatlong sala na yun nakalimutan, wala kang kasalanan, palitan niyo po yan agad ayon sa pagkakasunod-sunod niya. Siyempre, ganun pa rin sa paraan ng pagsasagawa dito. Ang duhur, 4 na raka'a. Kung halimbawa, o Fajr, 2 raka'a. Hindi, wala pong mababago doon sa bilang ng raka'a niya. Yung Asar, kung nakalimutan mong 4 na raka'a, 4 na raka'a mo rin papalitan. Yung Maghrib na 3 raka'a, 3 raka'a mo rin itong papalitan. Wala pong mababago doon sa bilang ng kanyang raka'a. Ngunit, kung naiwanan nyo, kung ang sala ay ah, sinasadya na iwanan, ay nakadepende po ito sa kalagayan po ng trabaho. Kung ang pag-iwan mo dito ay dahil sa busy ka lang sa trabaho mo, dahil nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, hindi naman emergency na mga trabaho na kung saan halimbawa katulad ng nagtatrabaho bilang doktor, nagbabantay ng pasyente, o kailangan ng iligtas yung buhay, o isang emergency yung kanyang trabaho, ay hindi pwede na hindi siya magsala sa oras nito. Halimbawa, nagtatrabaho ka lang sa opisina, isa kang teacher, isa kang call center, isa kang ah, sabihin natin na magsasaka, busy ka lang sa trabaho, hindi po pwede na hindi po kayo makapagsala sa oras ng duhur, sa oras ng asar, at saka ka nalang magsasala ng duhur sa oras na po ng asar, o saka ka nalang magsasala ng duhur sa oras na po ng maghrib. Hindi pwede yon. Dahil hindi kailanman tanggap na dahilan na sabihin mo busy ka sa trabaho. Hindi po tanggap yun. Lalo na 3 sala pa ang maiwanan mo. Talagang malaking kasalanan yung 3 sala na maiwanan mo. Matatanggap pa po kung halimbawa mabigat yung dahilan mo, minsan mo lang magagawa halimbawa sa sobrang nag-exam ka. So, naabutan ka ng duhur hanggang asar. So, nakapagsala ka ng duhur sa asar na. Kung minsan lang ito mangyayari, wala pang problema. Pero kung madalas nangyayari na pinagsasabay mong duhur at asar na wala naman pong mabibigat na dahilan, hindi po pwede yan. Katulad halimbawa ng isang estudyante o isang salesman o isang cashier o ano man ang kanyang trabahong hindi naman emergency. Hindi pwedeng inaaraw-araw niya na duhur at asar pinagsasabay niya. Kasi wala po siyang mabigat na dahilan. Kung nagagawa ito paminsan-minsan, wala pong problema. Pero kung nagagawa ito ng madalas, yun yung bawal. Yun ang bawal. Ngayon, sa mga nagtatrabaho ng emergency katulad ng mga nurse sa hospital, tapos kailangan nilang bantayan yung tao kasi mamamatay. So dito, walang problema na o kaya may karamdaman na mabigat ang karamdaman o kaya ay napakalakas ng ulan. So isa ito sa may mga dahilan na pwede nilang salahan yung duhur, isasala na nila sa asar. So magduhur muna din asar. Pero hindi naman po pwede na abutan ka na ng paabuti mo ng maghrib kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinahintulutan lang niya pwedeng pagsamahin na sala ay dalawa lang, dalawa-dalawa lang, duhur at asar, maghrib at isya, yung fajr walang kasama yon. So inuulit ko, ang pagiging busy sa trabaho ay hindi po tanggap na hindi nyo po sasalahan ng ang sala sa takdang oras nito kasi kasalanan po yan. Kailangan niyo po talagang isagawang sala sa takdang oras nito. Kung makakaltasan ka, mas mainam na makaltasan ng sahod o matanggal sa trabaho kung iiwanan mo ang sala dahil sa trabaho mo. Pero kung naiwanan mo yung sala na hindi sinasadya, obligadong palitan yun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.